gawin na ito. Mga patay yung iba. Ito yan. Iba oh. Susupang iba. Yan. Buhay. Graduate na ito. Yan. Ito medyo nakaka-recover. Meron rin siyang uod oh. Kaya ganyan eh. Pindutin lang natin. Simula pindot. Ayan oh. Inuubos yung kating dahon eh. Ito na mga katribya po yung ating kalamansi oh. Matibay po ang kalamansi natin oh. Lumabas na po yung usbong niya. 2 beses na po itong nalubog. Ito meron tayong alaga. Pagka po ganyan konti lang, pipisahin na lang po ninyo. Hindi po natin dapat masanay ito sa ating herbicide. Herbicide sa ating insecticide. Ayan oh. Mahabol na rin po siya. Malaki na rin na itong ating kalamansi. Basta't po yung kalamansi natin ay mabilis lang pong mawala ang tubig, buhay siya. Gaya nito. Pero doon sa parte po ng dulo po natin na yun, nandun yung nasira, yung nangamatay. Maabot po rito yung tubig. Diyan sa may paso. Kaya kamuntikanan na rin po yung ating siling inabot. Nag-uulan. Ayan, save na siya. Ito muna tayo dito. Ito na lang halos po yung damuhin nila Bernabe. Susunod nito, grass cutter naman po ang gagawin. Pagka hindi na grass cutter yan eh, malaki-laki rin po ang kanya, matrabaho para maagad. Nakaligtas tayo mga trivia po sa isang baha itong ating sili. Kailangan lang natin ulit ng maintenance. Nag-aaraw naman po uli ngayon. Ito yun sa may dulo, merong ibang mga nagsupang. Ayan natin. Ayan, buhay po yung iba, nakaka-recover. Pero ito ya, tuyo na. Graduate na siya. Ito yung part na kung saan ay nilulubog ang ating kalamansi. Dito buhay ang kalamansi. Pero yung gawin na ito, mga patay yung iba. Ito yan. Iba oh. Susupang iba. Yan. Buhay. Graduate na ito. Yan. Ito medyo nakaka-recover. Meron rin siyang uod oh. Kaya ganyan eh. Pindutin lang natin. Simula pindot. Ayan
Ayun, no? Inuubos yung kating dahon eh. Medyo marami-rami po mga tribe po ang mga nakasurvive, pero sa gawi doon halos naubos siya, tsaka doon sa parte ng dulo na yan. Ang isa po na naging pagkakamali namin dito sa huli, kaya bakit namatay, dapat pala gumawa kami po ng daanan ng tubig papunta sa ilog o yung kanal. Di kasi namin lalagyan po ng kanal po yung pinakadulo, kaya halos nakulong po yung tubig. Kaya pagbaba ng tubig doon sa ilog, pagkati niya, naiwan niya yung tubig dito sa lupa. Hindi siya sumunod na kagaya na kung mayroon siyang daluyan or kanal. Kaya yun po isa pa namin na gagawin after po namin dito sa silo, yung daanan ng tubig. Ilang araw mag-grass cutter na. Kaya ang ating mga kasama sa Sabado, dahil kailangan na niyang i-grass cutter at malalaki na rin po yung ating mga damo. Ito po ang sayang, 1.7 hectares na mais, di na nakarecover. Sinabugan po ito ng tayo ng manok, nilagyan po ng abono. Ayan ang nangyari, namarako na siya. Ito na po yung nalinisan ng ating kasama. Ang dami na. Dahil ng bunga, mga katribya. Ayan, lalaki, dahil pang bulaklak. Kita na yung sili, bunga, pati na rin yung malapit ng mahinugan ito. Dilaw-dilaw lang ito. Ang ganda ng bulas eh. Basta't nalinisan, ang ganda na yun. Kaya mahina yun. Sarong Meron pala kayong di pa nahuli pa, siguro yung nakaligtaan. Isa do. Ayun, maganda na ng pagka natanggal sa damo ang ayos na maganda tingnan pagka malinis. Ayan, dalawang tulig na yan, babawi rin niya. Kaya nakakuha uli ng ating patabayan na spray ng ating foliar. Malalaki na siya. Oo, matagal talaga ang Taiwan. Malaki bunga niya. Inaman itong sa atin, wala siyang tamang punggos Yung ibang ganyan, may mga tama na. Ganito pala kalalaki? Oo. Iba hindi pa nahihinugat, ninatamaan na ng punggos. Kaya kailangan talaga agapan mo lang talaga ng anti-punggos. Para di siya masaktan. Para ay, nalalaki malapit na tumahinog yan. Magulang na dito sa may una, bungad ng ganda Hindi ko na nadumuli sa paso. Ayan. Kaya kita na yung sili rito. Basta't na ikuha sa damo ganda itsura Excuse me. Kamatis, tumangit. Tumangit, marako.
Kakakuha ng pampiga. Gapang lang naman yan. Ako. Saka mura naman ang kamatis eh. Yummy siya. Mamunga siya di okay. Ang concentrate naman natin ang sili. Ayan, ang ganda na. Kitang kita na siya. Nakasurvive lang ito. At meron na tayo mga nakikita ng mga bunga na. Bite na yan. Pagka huwag lang machechempuhan ng ating kalamidad. Makukuha na natin yan. Pataba na lahat. Pagka umulan-ulan na, matagal-tagal na uli hindi umuulan eh. Ayan. Ang ganda na niya. 4 na araw pa, pet. Pero kapan lagi sa paksyo. Meron na pang dynamite na. Ayan, mahaba-haba na yun. Ganda na ng usbong eh. Ito yung ating pong panigang mga katribya. Labong na. Ang ganda na niya. Mahaba na yung lawik niya. Ayan. Pero kung hindi natin ito nadamuhan, balot sa baging ito mga katripya. Makakakuha na po tayo rito ng ating pong pangpaksiw saka pansigang. Yan. Yun naman pong ating bagong tanim. Malalaki na rin siya. Lalagyan lang natin ulit ito ng pataba. Pataba natin kapag po umulan na uli. Yan, ang ganda na niya ng bagong tanim. Hindi pa masyadong kuha ng damo. Ito. Ayan o. Ito po ay madaling natutubig. Pero nakakasurvive po yung sili natin. Ayan, diretso. Ayan. Natakpan na ni Bernabe yung kanyang kubo. Na siyang kuha na. Natawa ako kahapon. Batal sige bata mo. Bakit Jacob? Kinuha yan, hindi ko naman alam eh. May sabi pa si Bernard. Tapos na. Napakinabangan na ako ng maganda. Tara, kape tayo. Akala mo ka po yung gano'n-gano'n lang kaki bata mo. Ato ka ako, kubo niya, maganda na. Siya yung kako raw, di pa ginagawa. Natutulungan. Eh. Natutulungan na ni Bernard eh. Ilang araw na siyang natutulog dito. Safe na safe eh. Power bank din siya, kaya walang problema sa kuryente. Tama yung pinto. Yung pinto ay made in Japan yan. Pinto ng Marino. Kaya katibay. Tapos meron pa siyang spandrel. Ibig sabihin ng mga ilang araw pa, andyan si Umi niyan. Sigurado yan. Di ba tumadali bata mo? Di pa dadalawin niyo. Matamlay eh. Pakupan na yan, pabibira na yan. Papatigas lang yan. Matamlay. Wala na, hindi na makukuha yung mais na yan, namarakon. Wala na, matamlay. Saka matamlay dito yung oras. Ayan, sayang yung mais na yan. 1.7 hectares yung mais na marako. Nasobrahan po ng nitrogen.
Dapat doon, kumo kasi hinagisan po ng tayo ng manok, sariwa. Kape, ala. Kailangan dapat doon mga 6 na buwan bago nila taniman. Para bulok na bulok yung tayo ng manok. ng kape. Ganun ba yan? Oo. Kasi Katagal pala, ano? pagka ganyan kasi yan, para kumuha yung lupa, mabulok siya. Ngayon, sariwa pa yan. Ganun pala yan, ano? Ibig Kaya, sabihin, pagka nabulok siya, maganda na. maganda na sa lupa yan. Kaya lang, napakatagal naman. Matagal talaga. Dalawang lagay na ng Oo. mais yun, yung 6 na buwan. 6 na buwan. Kaya ganun ang ginawa, tapos tinaniman kaagad. Nilagyan pa ng pataba. Petaba pa, Oo. Kaya ang malakas pa kung dyan, yung mga puti. At saka di size 20, ay yari na ang kanyang mais. Malakas pagkakalagay ni Uli Oo. ng pataba dyan. Ay 8 bulto maliliit pa. Biro mo Oo. ito, ba't hindi lalakas eh? Ang sabog yan pag ano? Para palay. Oo, hindi naman pag ano. Ay okay. Isa rin Di ba, sa di ba, kawan din ano? yun. Sabog yan pag ano eh. Parang palay siya. Kaya namara ko, Okay. tapos meron pa siyang tayo ng manok. Ay naluto. Hindi pala Kaya hindi nakabawi. Lugi sila doon sa kanilang Akala expenses. siguro Mahigit nila. daw 30,000 ang na-expense nila doon. Akala siguro nila nakakalusog ng lupa. Yun. Mm. Yung may tayo ng manok. Ay, mainit yan. Sa lahat ng mga gulay, mainit yan. Basta't sariwa. Halo Kasi Pero- nakukuha lang nila yun eh. Kape muna tayo, mga Napapalitan kapidya. lang siguro nila yun eh. Mm. Napapalitan lang yun na ganireka. Naku po. Kaya Konti lang asukal. Kalahati ng kutsara. kung hindi lang malansa yung kape pag alang para asukal di- eh. Yung pranang alang asukal eh. Hindi ma-diabetes. Ano to? Oo. Malansa kasi pag ayaw kape walang Ay, asukal. oo. Kasama ng lasahan Ako, eh. matapang yan Huwag masyado. Yung konti. Oh, yeah, pwede Masarapan. Yeah. Kaya dito kalahati ko Oo. lang eh. Okay. Ops, marami yan. Okay. Okay na yan. Para di mahalo. Nakailan ba yung Tigre Jess eh? 75. 75 lang. Yung dalawang, Tapos, yung dalawang ano na yun? 2 hektarya. Yung buuan na yun? Nako. Eh, tapos yung parte pa ng halimaw. Tapos nakailan siya nung ilan? Nung nakaraan? Yung huli? Yung bago pinitas yan, di ba? Pinitas na sila lang. 80 ba yung sabi ni Roger? Eh, di ba? Bago pinitas yan, namitas na sila nun. Yung pupunta pa dyan, nakapapasok pa yung mga Hmm. kolong-kolong dyan. Kailan? 80 lang ba? 80 lang ata. No? 240 lang ata yun eh. 120. 120 una. Tapos 20. Kapatid. Tapos 70 ngayon. 70 yung 75. Yung ano ba? Palay. Yung Palay dalawa. niya sabi ko 75. Lahat yun? Oo. Yung Eh, dalawa sabi naman hektarya. ito ay 120 to 130 daw yung makukuha ya. Ala. 75 na. Naka. Eh, plus yung halimaw pa nila. Dalawang kap. Ano nakabaan? Ano eh. O, di lalo. Tapos walong ka ba sa porsyento? Ay, yung hila Tapos pa. yung hila yung mga 4 na kaban yun. Ay, mga 70. 60 ang matitira sa kanila. Ayun, yun po nangyari doon sa Magkano nagulan. daw ang Sira nakuha? yung kanilang palay. 2 Magkano daw ang hektarya nakuha? ay 75 yung kabana na harvest. Ileles mo yung 15 para doon sa hila, sa treasure. 18. Baka mahigit pa, baka maabot lang ng 55 yung kanilang matitira. Kanilang puhunan, 80,000. Kaya malaki rin ang naging logi. So, kung nagulanan, itong palay na yun. Kung sa 18 lang makukuha yun. Oo. 18 lang pala, ibebenta. Oo, 64 lang. 64, laki ang kuha, Palagay mo na 80. kamo 65 na. Oo. Hindi, lugi pa ng 15. Oh, 15,000 pa. Bagay, At least yun, masyadong malaki. kaya at least umani. Yun ang kuha doon. Kaya mahirap minsan ng palay dito pagka ganun naguulan, nasapat. Iba na kasi maraming ipa. Kahit maganda tindig ng palay, walang laman yung marami. Kasi kay Jessica kahapon sa Kampala. Kailan? Lumusong dyan. Itas na. Tining na. Pero hindi pa napipitas yung kalamansi. Itas na. 2 araw nila pintas yan. Naubos na. Tapos na. Ewan kung nangyari. Eh, sa kalamansi naman ay 4 to 500.
Kaya babagsak ang presyo. Ayun, maraming bunga yan. Bagay, ang kalamansi naman kasi mga katribya, kahit saan po talaga, maraming bunga. Lahat ng bunga nung nakita Sa Mindanao, Mapa-Visayas, Mapa-Luzon. Makakuha ng Yan po kasi ang dami, panahon ng kalamansi. Kaya wag po kayo magtataka kung ganyan po ang maging presyo po sa inyong lugar. Dahil ganyan po talaga ang pagkabuwan ng September. August, September talaga kabagsakan. Ngayon, itong panahon na darating nitong October na yan, medyo titinag-tinag na at bibilis na po ang benta niyan. Dahil mauubos na po yung saksa. Meron kaya isang red balls. Kaya naubos naman po ang saksa mga katribya. O yan naman po, titinag na po ulit ang kalamansi. Ganyan parang gulay po yan. Ngayon, ang gulay po ngayon na matataas. Ang talong, mahigit 100. Parigyan mo ng 20 Ang sitaw, ganun din. Ang ating panigang, ayun, yung panigang ng ating kasama, Maganda. si Uwing, natodas po ng tubig. Nako, naka 11 bundle na sana silang napipitas, kaya lang namatay po ang 80%, 20% na nga nabuhay. Kaya ganun po talaga sa gulay, basta't nakakalamidad, ay mahirap po talagang matakasan. Ito lang po sa amin, muntik na rin eh. Kung medyo nagtuloy-tuloy pa ang ulan at inabot ng tubig itong aming lugar na ito, pati rin po ang aming sili. Kaya na siyempre, bahala na po yung nasa taas. Ganun talaga. Kaya pag hindi mo naman tinaniman, ay wala kang na mga asahan. Mas maganda pa rin yung meron kang inaasahan. Pag yung nakasingit, o gaya niya na nabuhay po yung ating sili, okay na siya. Medyo pasway-sway lang muna tayo ng konti. Pagka napipitasan na po siya ng paunti-unti, di naman po masusulit naman po yung ating pagod. Yung ating pinuhunan. Talaga po ang paggugulay talaga, madugo talaga. Mangangapital ka. Dahil kung wala kang kapital, hindi ka naman makakapagtanim. Paano mga katriba? Ganito na lang po ang ating vlog. At kita-kita lang po tayo po bukas para sa susunod nating video. God bless po sa inyong lahat. Bye. Ay, makapagkape.